Sa isang intersection na may ilaw trapiko, kung wala ka sa tamang lane upang lumiko pa kaliwa o pa kanan, dapat ay A. Lampasan ang intersection at gawin ang pagliko sa kasunod na intersection. B. Lampasan ang intersection at maghanap ng U-turn. C. Ipagpatuloy ang pagliko. Ang tamang sagot, letter B. Lampasan ang intersection at maghanap ng U-turn. Sa intersection na walang stop o yield signs, may dalawang sakyan na dumating ng sabay. Sino ang dapat na magbigay daan? A. Ang sakyan sa kanan. B. Ang sakyan sa kaliwa. C. Ang sakyan na unang bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Ang sakyan sa kanan. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Uminom ng alak bago magmaneho. B. Huminto paminsan-minsan at magpahinga. C. Uminom ng gamot na pampapigil ng antok. Ang tamang sagot, letter B. Huminto paminsan-minsan at magpahinga. Upang matugunan ang social responsibilities, ang isang mabuting driver ay dapat A. Laging alalahanin ang ibang mga motorista. B. Laging alalahanin ang mga tumatawid at iba pang mga gumagamit ng kalsada sa paligid. C. Palagiang magpasensya sa ibang mga gumagamit ng kalsada. B. Ang tamang sagot. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na intersection. B. Hospital zone. C. Highway. Ang tamang sagot, letter B. Hospital zone. May dalawang sakyan na nagtagpo sa pataas na kalsada. Sino sa dalawa ang dapat magbigay daan? A. Ang sakyan na pababa. B. Ang sakyan na pataas. Or C. Ang sakyan na unang bumusina. Ang tamang sagot, letter A. Ang sakyan na pababa. Ang paggamit ng road shoulder para mag-overtake ay A. Hindi labag sa batas lalo na kung matindi ang traffic. B. Labag sa batas. Or C. Magandang diskarte para mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Labag sa batas. Kailangan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong A. 15 meters. B. 60 meters. C. 30 meters. Ang tamang sagot, letter C. 30 meters. Ang pangunahing rason kung bakit kailangang ang inspeksyon ang mga sakyan ay para kumita ang gobyerno. B. Para makita ng inspektor ang iyong sakyan. C. Masiguro ang iyong sakyan ay alinsunod sa pamantayan ng kaligtasan. C. Ang tamang sagot. Kapag ang sakyan na iyong minamaneho ay lumabas sa kalsada o tumama sa isang dikuryenteng post o nakapark na kotse, ang iyong pinakamalamang na kadahilanan ay A. Mayroon kang isang flat na gulong. B. Masyadong mabilis ang iyong pagmamaneho kaya nawalan ka ng kontrol sa iyong sakyan. C. Ikaw ay nabangga ng isang sakyan kaya ka nawalan ng kontrol. Ang tamang sagot, letter B. Masyadong mabilis ang iyong pagmamaneho, kaya ka nawalan ng kontrol sa iyong sakyan. May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumabilis. Papunta sa iyong kaliwa, ito ay nagpapakita na A. May nagdudugtong na intersection sa unahan. B. Ang kalsada ay magiging makitid. C. Ikaw ay paparating sa construction area. Ang tamang sagot, letter B. Ang kalsada ay magiging makitid. Ang palugit para sa pag-renew ng rehistro ng sakyan ay A. Alinsunod sa gusto ng operator. B. Sa katapusan ng taon. C. Sa huling araw ng buwan na may pasok sa katumbas ng huling numero ng plaka ng sakyan. Ang tamang sagot, letter C. Batas. Ang direktor ng LTO ay maaaring suspindihin o ikansila ang lisensya kapag kung ang driver ay nagmamaneho ng sakyan na sangkop sa isang krimen. B. Kung ang driver ay nagkaroon ng 3 paglabag sa batas trapiko sa loob ng 1 taon. C. Parehong tama ang mga sagot. Ang tamang sagot, letter C. Ang pagkaroon ng lisensya ay isang karangalan, pribilehyo,
karapatan. Ang tamang sagot, letter B, pribilehiyo. Ikaw ay nasa no passing zone kapag gitna ng kalsada ay may marka na dilaw na linyang putol-putol, puti na linyang putol-putol, dalawang dilaw na linya. Ang tamang sagot, C, dalawang dilaw na linya. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A, delikado ang kurbada sa kanan. B, delikado ang kurbada sa kaliwa. C, delikado ang kurbada sa unahan. Ang tamang sagot, letter C. Ang magandang asal sa pagmamaneho ay A, pagpapatakbo ng mabagal. B, maging defensive na driver. C, pagsugal kung may pagkakataon. Ang tamang sagot, letter B, maging defensive na driver. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Papasok sa sangandaan, sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan, or C, papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Ang tamang sagot, letter B, sasanib sa trapiko pagpasok sa sinandaan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Babala ng sangandaan, B, istasyon ng first aid, or C, babala ng daang tren. Ang tamang sagot, letter A, babala ng sangandaan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal ang lumiko, B, isang direksyon lamang, or C, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C, bawal pumasok ang lahat ng sasakyan. Kung liliko pa kanan, ikaw ay dapat na A, manatili sa kaliwang bahagi ng kalsada at isignal ang iyong balak na lumiko pa kanan sa layong 30 metro bago gawin ang pagliko. B, manatili sa kanang bahagi ng kalsada at isignal ang iyong balak na lumiko pa kanan sa layong 30 metro bago gawin ang pagliko. C, panatilihin ang bilis ng pagtakbo and then signal your intention to turn right at least 30 meters before you intend to make your turn. Letter B ang tamang sagot. Kung ang kasalubong na sasakyan ay napanatili ang lumampas sa linya sa gitna para hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang sumulpot sa lane, ikaw ay dapat na maging alerto at handang bumagal o huminto kung kinakailangan para magbigay daan. B, buksan ang hazard lights bilang babala. C, bumusina para siya ay maalerto. Ang tamang sagot, letter A. Kapag nagmamaneho sa highway kung saan maraming lubak, dapat ay A, bawasan ang iyong bilis. B, mapanatili ang iyong bilis. C, dagdagan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter A, bawasan ang iyong bilis. Ano ang maaari mong gawin para makaiwas sa aksidente? A, ang iyong tulin. B, ang tulin ng ibang sakyan. Or C, ang talas ng kurbada. Ang tamang sagot, letter A, ang tulin ng iyong sakyan. Ang isang driver sa isang highway ay dapat magbigay daan sa A, sa mga tumatawid, B, sa mga tumatawid dahil sa emergency, C, sa mga tumatawid sa lugar tawiran. Ang tamang sagot, letter C, sa mga tumatawid sa lugar tawiran. Ang PUV, Public Utility Vehicle, ay may plaka na kulay A, dilaw at itim na mga letra at numero. B, puti at berde na mga letra at numero. C, puti at pula na mga letra at numero. Ang tamang sagot, letter A. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang 500 pesos. B, 500 ang pagka-impound ng sakyan ng hindi higit sa 10 araw. C, 1,500. Ang tamang sagot, letter C. Ang seatbelt ay dapat isuot ng mga bata na 5 taong gulang pataas, 6 taong gulang pataas, C, 7 taong gulang pataas. Ang tamang sagot, letter C. Dapat bang magbigay ang driver na paliko sa intersection sa mga tumatawid? A, hindi. Ang mga tumatawid ang dapat magbigay sa mga sakyan. B, oo. Ang driver na liliko pa kanan o pakaliwa ay dapat magbigay sa mga tatawid. C, kapag ang driver ay liliko lamang pakaliwa. Ang tamang sagot, letter B.
Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa gilid ng kalye, kabilang bahagi ng kalye, or C, gitnang bahagi ng kalye. Tamang sagot, letter A, gilid ng kalye. Kapag may mabigat na hamog, dapat ay A, iparada muna ang sakyan hanggang sa makaangat ang hamog. B, dahan-dahang magmaneho at i-on ang mga headlight. C, i-on ang iyong mga headlight at wiper. Letter A ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan papasok sa ngandaan, sasanib sa trapiko pagpasok sa ngandaan, or C, papasok sa ngandaan na may kalsada sa gilid. Letter B ang tamang sagot. Sa isang intersection, sabay dumating ang dalawang sakyan. Anong sasakyan ang may right of way? A, sasakyan sa kaliwa. B, sasakyan na unang dumating. Or C, sasakyan sa kanan. Ang tamang sagot, letter C, sasakyan sa kanan. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A, pagsuspindi ng lisensya, B, pagkabilanggo ng 6 na buwan, or C, tama lahat ng sagot. Letter C ang tamang sagot. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada, palapad ang kalsada sa unahan, or C, papalupot ang kalsada sa unahan. A ang tamang sagot. Ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko ay malikom ng pera para sa gobyerno. B, makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sakyan, mga tumatawid at mga parusa. C, disiplina ang mga traffic enforcer. Letter B ang tamang sagot. Ang driver na nasa highway o kalsada sa isang business o residential na lugar ay dapat magbigay daan sa A, nagmumotorsiklo, B, mga tumatawid, C, nagbibisikleta. Letter B ang tamang sagot. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sakyan ay naayon sa A, kondisyon ng kalsada sa at panahon, B, kakayahan ng sakyan, C, kakayahan ng maneho ng driver. Ang tamang sagot, letter A, kondisyon ng kalsada at panahon. Ang isang may lisensya ay maaring magmaneho ng A, kahit anong uri ng sasakyan, B, sasakyang nakasaad sa lisensya, C, pampasaherong sakyan lamang. Letter B ang tamang sagot.